Panibagong araw na naman mga katito-katita dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ng mga oras na to ay gumising tayo ng alas 7:30 ng umaga, araw ng Biyernes dito sa Saudi Arabia. Dahil may pupuntahan tayo at may kasama tayo. Ngayon medyo maaga-aga tayo guys. Saka kung mapapansin yung mga katito-katita, medyo hindi pa masyado matarik ang araw pero masikat na yung araw dahil alas 7:30 na to siya ng umaga. Sa mga oras na to, medyo inaantok pa tayo at hindi pa tayo nakaligo dahil sa pagbalik natin, medyo marami pa tayong gagawin at kailangan natin maglaba. Kailangan pa rin natin magpaligo kay Bella. Kailangan din natin labhan yung ating mga kumot. Every week talaga yan, nagpapalit ako ng cover ng higaan ko at mga punda. Laging malinis at maayos dahil kailangan talaga yan. Ngayon marami nagtatanong yung payat ako dati. Ito po medyo tumaba po tayo, nagkalaman po tayo. Pero okay lang naman. Yung weight naman natin medyo hindi na siya over. Hindi siya katulad noon na medyo over siya. So ngayon nakaupo na tayo dito sa kotse. Hinihintay ko na lang yung aking driver. Yung driver po natin, yung kasamahan din natin siya sa kumpanya. At kami po yung may lalakarin at may pupuntahan. Dahil saka kailangan ko rin bumili ng mga pagkain ni Bella at pagkain sa bahay. Bali linggo-linggo naman minsan o 2 linggo namimili tayo ng pagkain. Minsan nag-window shopping lang tayo dahil para stress reliever lang. Hindi naman yung lagi tayong bili ng bili na hindi naman natin kailangan. Ito, nakakita tayo ng shampoo na mura lang. Gagamitin niya ng aking mga pasyente. Clear. At bibili rin tayo ng Head and Shoulder kasi kailangan din yung talaga Head and Shoulder at doon sila nasanay. Although kahit medyo mahal, okay lang. Ngayon nag-iikot tayo. Hindi po masyadong crowded ngayon. Kahit araw ng Biyernes kasi wala pa itong sahuran. Dahil araw ng sahuran dito, patak ng 28, 29 o katapusan at 1, 2. Yan, kung nakatapat siya ng Biyernes, talagang mararamdaman nyo napakaraming tao. Sa mga oras na to, naghahanap tayo ng atay. Ito, nakakita tayo ng atay. Nakakita rin tayo ng paa. Bali, kailangan natin bumili ng mga pagkain na mura na yan dahil pinapakuluan ko siya at nilalagat, pinapakain ko sa aso. Dahil yung aso ko medyo maselan siya pagdating sa pagkain. Ganun talaga, breed yan, buhay talaga, hindi man natin ginusto at talagang dumating sa buhay natin. At dito sa isdaan, medyo hindi siya crowded. Although maraming isda na magalalaki at masarap, kaya lang gusto man natin bumili, parang nanghihinayang tayo minsan dahil nga mataas ang presyo. Afford naman natin, pero hindi yung porkit afford natin, bili tayo ng bili. Minsan syempre may mga ibang alternative pa naman na pwedeng iulam, yung mura-mura. Hindi naman ibig sabihin tinitipid natin yung sarili. Kailangan talaga respetuhin natin ang paghawak din sa ating panggastos. Dahil minsan, yan din ang nagkakaproblema tayo kapag wala tayong madudukot. Mahirap kasi ang OFW. Kapag wala kang madudukot, wala ka talagang malalapitan. Kawawa ka. Kung talagang gutom ka. Hindi ka tulad sa Pilipinas ka, lahat ng gusto mong gawin, magagawa mo. Kami mga OFW rito, hindi po ganun ka lala. Medyo mahirap lang talaga. Gusto man namin lahat na bilhin o gusto man namin lahat kainin. Minsan nanghihinayang kami ilabas yung pera kasi nga mauubos agad dahil kapag naubos na yung pera wala ka ng ibang aasahan dahil yun lang yung inaasahan mo, yung kita mo, yung sahod mo. Kaya etong ganito isang ganito lang, swerte nga yung mga ibang Pilipina dito, nagluluto sila, nagtitinda sila ng mga kakanin. Meron nga dito iba, naglalako lang ng mani. Ngayon mas mayaman pa kaysa doon sa kinita niya sa trabaho niya. Kailangan talaga diskarte sa buhay dahil darating ang panahon kapag nanghina ang katawan natin, wala tayong ibang malalapitan o madudukutan o mahingian ng tulong, kawawa tayo. Dapat matuto tayo sa buhay, hindi yung puro tayo pasarap ngayon. Pagdating ng panahon na nanghina na tayo, wala na tayong ibang taong pwedeng lapitan. Kaya yan ang advice ko sa mga kababayan ko na OFW. Magsikap lang tayo para sa bandang huli meron tayong malalapitan sa sarili natin. Hindi man tayo tulungan ng ating mga kamag-anak, okay lang yan. Ang mahalaga, buhay tayo at meron tayong pinaglalaanan para sa pagtanda natin. Kaya ito, nag-iikot-ikot ako at nakakita ko nung pabango, pag-spray ko yun sa kwarto ko at pang-spray ko rin sa shop. Kaya nabili na rin ako ng mga iba pa na mga
pangangailangan ko sa bahay. Para sa mga nagla-like and follow and share sa akin, maraming salamat. Naway kapulutan ng aral. Ang pagiging isang OFW, hindi po basta-basta yan. Naway maging masikap at masinop tayo pagdating sa pera. Pahalagahan natin ang pera kasi yan ang bubuhay sa atin. Huwag tayong maniwala sa kasabihan na kapag matanda ka na, saka ka pa magsasaya. Mali po yun. Thanks for watching. Please like, follow, and share. And thank you for the sending star. God bless you all. Bye.